Bakit nga ba kailangan din namang pahalagahan ang hiling ng isang magulang? Una, pwedeng yung hiling niyang tulong, huling-hiling niya yung sa'yo. Alam niyo po, isa sa mga pinaka-uncertain sa buhay, yung mismong buhay ng tao. Totoo ba yun? Napaka-uncertain ng buhay ng isang tao. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo lang siya makakasama, hindi mo alam kung hanggang kailan lang niya may enjoy ang presence mo, at hindi mo alam kung kailan siya makikipagkita sa Panginoon. What's the point? Una, isa sa mga pinaka-regrettable na tulong, yung tulong sa magulang na naipagkait na huling-hiling na pala niya. Totoo ba yan? Sino rito naka-encounter na ng mga tao na isa sa mga regrets niya sa buhay niya, hindi niya napagbigyan yung huling-hiling ng magulang niya? Na hindi niya alam, huling-hiling na pala yun ng kanyang magulang, pero na-ignore pa niya. Alam niyo po, again, isa yun sa mga pinakamatagal na dinadala ng isang tao sa puso niya o ng isang anak sa puso niya. Isa yun sa mga pinakagustong-gustong balikan ng isang anak sa puso niya. Kaya nga, kung meron ka din lang namang kakayanan na ibigay ang request ng magulang mo, ibigay mo na dahil pwedeng hindi na maulit yan. Kung meron ka din lang namang kakayanan na tulungan ng magulang mo, tulungan mo na dahil pwedeng hindi na maulit yan. At kung meron ka din lang namang kakayanan tuparin yung hiling niya, tuparin mo na kasi baka last na niya yon. Ikalawa, wala naman talagang tulong sa magulang ang pwede mong panghinayangan. Totoo po ba yan? Wala tayong tulong sa magulang natin na pwede nating panghinayangan eh. Kasi nga, ito yung tulong na hindi mo mapapanghinayangan. Ito yung tulong na pinaka-worth na naitulong mo sa buhay mo. At ito yung pinaka-ite-treasure mo sa buhay mo. Totoo ba yan? Yung tulong mo sa magulang mo, ito yung pinaka-maite-treasure mo sa buhay mo. Ito yung mararamdaman mo na pinaka-worth na naitulong mo sa buhay mo. At ito yung pinaka-hindi mo panghihinayangan. Kasi nga, may mga tulong na matapos mong maibigay, parang hinayang na hinayang ka eh, matapos mong matulungan eh. Totoo ba yan? May mga tao na matapos mong tulungan, parang nagsisi ka pa na natulungan mo eh, kasi mali lang yung pinuntahan ng tulong mo para sa kanya eh. Totoo ba yan? May mga tao na matapos mong pautangin, nung makita mong nandoon sa sugalan, nandoon sa inuman, sisi ka. Alam niyo po, pinaka-hindi mo pwedeng panghinayangan yung tulong mo sa magulang mo. Pinaka-maite-treasure mo at pinaka-masasabi mo na worth na nagawa mo sa buhay mo. Again, kaya nga ganong kasarap na hindi mo mapapalagpas ang tulong ng ang tulong sa iyong magulang, kasi nga pwedeng last para sa kanya yon. Pansinin niyo si Lord, gaya po nung binanggit natin kanina, binasa natin, yung request niya kina Peter, kina James, kay John, sabi niya, manatili kayo rito at nagising. Pero, nung bumalik siya sa ikatlong pagkakataon, tulog pa rin yung tatlo. Maaaring ang tingin ng tatlo, parang ito ay gaya lang no maraming request ng Panginoon doon sa maraming mga pagkakataon, kaya nabaliwala nila. Pero, without knowing, last na palang request ng Panginoon yon sa kanila, na manatiling gising at magbantay, mag-intercede. Ang hindi nila alam, huling-huli na pala yon na hiling ng Panginoon para sa Panginoon. So, another thing, bakit dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga ang hiling ng isang magulang? Pwedeng yung request niya na mag-sacrifice ka para sa kanya, huling-hiling na pala niya yon. Totoo po ba minsan may mga anak na hesitate
mag-extend ng sacrifice o ng effort para sa magulang kasi nga ang tingin niya, nagawa na niya yung dapat niyang gawin sa kanyang magulang. Totoo po ba? Nangyayari yan? Sometimes, nagiging napaka-hesitant natin na mag-extend pa ng effort kasi nga ang tingin natin, nagawa na natin yung dapat nating magawa eh. But sino po naniniwala? Una, hindi ka naman talaga pwedeng maubusan ng magagawa para sa magulang mo. Totoo po ba yan sa mga anak? Sino naniniwala? Hindi ka pwedeng maubusan ng magagawa para sa magulang mo. Alam niyo po, sino naniniwala sa lahat ng season ng buhay mo at ng magulang mo, may magagawa ka para sa kanila? At sino naniniwala sa lahat ng situation mo at ng sitwasyon ng magulang mo, may magagawa ka para sa kanila? It's not about your condition para may magawa ka o wala kang magawa para sa magulang mo. It's not about your situation para may magawa ka para sa magulang mo. At it's about the condition and the situation of your heart para may magawa ka sa magulang mo. Hindi ito tungkol sa sitwasyon mo, hindi ito tungkol sa kondisyon mo, tungkol ito sa kabuuan ng puso mo para sa magulang mo, para may magawa ka sa kanya. Ikalawa, hindi ka naman talaga pwedeng magkaroon ng pagkakataon na magsakripisyo sa lahat ng panahon. Alam niyo po, hindi naman talaga pwedeng sa lahat ng panahon matutulungan mo magulang mo. Hindi naman pwedeng hindi matapos ang season na makakatulong ka sa magulang mo. Ano pinapakita nito? Isang araw magsisis yung pangangailangan ng magulang mo na tulungan mo. Isang araw kahit gustuhin mo pang magsakripisyo para sa kanila, hindi na rin pwede. But what important here, sa season na kailangan kanila, ang sakripisyo mo, you never lost the opportunity. At sa season na kailangan kanila, ang sakripisyo mo, you never lost the chance na gawin yung tulong para sa kanila. And finally, pwede yung request niyang time mula sa'yo, huling-hiling na pala niya yon. Sino po naniniwala? Minsan, may mga request ang magulang na makasama ka na hindi mo alam, huling request na pala yon o pagkakataon na makakasama mo siya. At sino po rito naniniwala? Minsan, may mga request ang magulang na makausap ka na hindi mo na pagbigyan, pero huling pagkakataon na pala yon na magkakausap kayo ng buhay. Naalala ko yung kuya ko nung pumunta nung isang beses sa bahay, sabi nung mga bata, hinahanap daw ako ng kuya ko. Siya po yung kasama ko sa pamamalaysdaan. So, ilang araw o weeks kami halos hindi nagkita, nagkausap. Pero that time, pumunta siya sa bahay, hinahanap ako. Pero alam nyo, after that, nung madaling araw, tumawag na yung nagdala sa kanya sa hospital. Sabi, inatake daw yung kuya ko. Pagdating namin doon sa hospital, wala na talaga siya. Maaaring marami siyang gustong sabihin. At alam niya na parang papaalis na rin siya. Alam niyo po, isa sa mga pinakamalungkot na senaryo sa buhay ng isang tao, yung hindi mo nakausap yung mga taong mahalaga sa iyo bago sila umalis ng tuluyan dito sa buhay na ito. At lalo na para sa isang magulang, napakalungkot para sa isang anak na gusto kang makausap ng magulang mo pero hindi mo napagbigyan, pero last na pala yon na pagkakataon.